Ang lihim sa likod ng liwanag ng cellphone. Si Miko ay isang 9 taong gulang na bata. Masigla, matalino, at laging nangunguna sa klase. Ngunit lahat ng iyon ay unti-unting nagbago nang magkaroon siya ng kanyang unang cellphone. Noong una, ginamit lang ito ni Miko para sa online class. Pero habang tumatagal, natutunan niyang manood ng mga videos, maglaro ng mobile games, at makipag-chat sa mga bagong kakilala. Basta matapos ko lang ang assignment ko, pwede na akong mag-cellphone buong hapon. Lagi niyang dahilan. Pero hindi alam ng kanyang mga magulang na kahit hindi pa tapos ang takdang aralin, gumagamit na siya ng cellphone sa ilalim ng kumot tuwing gabi. Palihim, tahimik, hanggang madaling araw. Dumaan ang ilang linggo. May mga pagbabagong nangyayari. Hindi na gumigising ng maaga si Miko. Laging nanlalabo ang mata. Hindi na rin siya makakain ng maayos. Lagi siyang nagmamadaling matapos para makabalik sa cellphone. Ang dating maliwanag niyang mata ay tila nanlalalim na. Sa klase, hindi na siya makasunod. Nalilito sa mga simpleng tanong. Napapansin ng guro na parang laging lutang ang isip niya. Si Miko po, parang hindi na siya si Miko. Bulong ng guro sa magulang. Isang araw, nawala ng malay si Miko sa paaralan. Dinala siya agad sa ospital. Ayon sa doktor, kulang sa tulog, kulang sa nutrisyon, at sobrang screen time ang dahilan ng pagkahilo at bigla ang pagsama ng pakiramdam. Ngunit hindi lang katawan ni Miko ang naapektuhan, pati ang utak niya. Lumabas sa pagsusuri na naapektuhan na ang konsentrasyon niya, ang memorya at emosyon. Mas madali na siyang mainis at hindi na siya kasing empatiya gaya ng dati. Ang cellphone po ay para lang sana sa tulong sa pag-aaral. Iyak ng kanyang ina. Pero hindi namin namalayang unti-unti na pala siyang kinukuha ng liwanag mula rito. Simula noon, ginawa ng pamilya ang lahat para matulungan si Miko. Unti-unti siyang inilayo sa screen, binalik siya sa tamang oras ng pagkain, tulog at laro. Pinakilala ulit siya sa liwanag ng araw, hindi ng cellphone. Muling bumalik ang dating saya sa kanyang mukha, pero may bakas pa rin ang leksyon sa kanyang mga mata. Aral, ang sobrang paggamit ng cellphone ay parang tahimik na kaaway. Unti-unting sinisira ang katawan, isipan at pagkatao. Huwag hayaang maging kapalit ng tunay na buhay ang mga liwanag sa screen. Sa huli, mas mahalaga pa rin ang mga yakap ng pamilya, aral mula sa paaralan, at mga totoong karanasan sa labas ng digital na mundo. Mga tanong mula sa kwento. Sino si Miko sa kwento at paano siya inilarawan nung una? Ano ang nangyari nang mabigyan si Miko ng cellphone? Ano ang mga masamang pagbabago sa kalusugan ni Miko dahil sa sobrang paggamit ng cellphone? Paano naapektuhan ang pag-aaral at ugali ni Miko? Ano ang dahilan kung bakit nawalan siya ng malay sa paaralan? Ano ang ginawa ng kanyang pamilya para siya ay matulungan? Ano ang aral na natutunan mo mula sa kwento? Kung ikaw ay isang magulang o kapatid ni Miko, anong payo ang ibibigay mo sa kanya? May kakilala ka rin bang bata na sobrang gamit ng cellphone? Ano ang napapansin mong epekto nito sa kanya? Paano mo mapapanatiling balanse ang paggamit ng gadget at ang iyong responsibilidad sa bahay at paaralan? Dagdag kaalaman tungkol sa cellphone. Ang cellphone o mobile phone ay isang uri ng portable na kagamitan na ginagamit para tumawag, mag-text at mag-access ng internet. Sa modernong panahon, ito rin ay may camera, games at apps para sa social media, pag-aaral at trabaho. Ang unang cellphone ay naimbento noong taong 1973 ni Martin Cooper.
ng Motorola. Malaki ito at mabigat. Halos kasing bigat ng isang maliit na bag. Ang mga cellphone ngayon ay tinatawag na smartphones dahil bukod sa pagtawag at pag-text, kaya na rin itong magbukas ng apps, mag-search sa internet, at magamit sa pag-aaral o trabaho. Mga positibong gamit ng cellphone sa mga bata. Pwedeng gamitin para sa online class at edukasyon. Nakakatulong sa komunikasyon, lalo na kung may emergency. May mga educational apps para sa math, science, at reading. Pwedeng gamitin sa paglilibang tulad ng pagkanta, pagguhit, o pakikinig ng kwento. Mga negatibong epekto ng sobrang gamit ng cellphone. Panlalabo ng mata at pananakit ng ulo. Kakulangan sa tulog at pagkaantok sa klase. Pagkabawasan ng atensyon o focus sa pag-aaral. Pagkakaroon ng bad mood, iritabilidad o pagiging mainitin ng ulo, paghina ng memorya at kakayahan sa critical thinking, pag-iisa o social withdrawal, lalo na kung hindi na nakikipaglaro sa ibang bata. Gaano katagal ang ligtas na screen time para sa mga bata? Ayon sa World Health Organization o WHO, 2 hanggang 4 na taong gulang, hindi hihigit sa 1 oras kada araw. 5 hanggang 12 taong gulang, mas mainam kung hindi lalampas sa 2 oras kada araw. Maliban sa school use, dapat ay may oras pa rin para sa physical play, tulog at family time. Maraming salamat sa panonood ng ating kwento ngayong araw. Sana ay may napulot kayong mahalagang aral tungkol sa tamang paggamit ng cellphone, lalo na para sa mga bata. Tandaan, ang cellphone ay isang mahalagang kasangkapan sa pag-aaral at komunikasyon. Pero tulad ng kahit anong bagay, dapat gamitin ito ng tama at may disiplina. Ang sobra ay nakakasama sa kalusugan, sa pag-iisip at sa relasyon sa ating pamilya at kaibigan. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa iba pa nating mga kaibigan at pamilya. I-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago naming kwento. Muli, ako si Aling Tetay, nagsasabing, sa bawat kwento, may aral. Sa bawat aral, may pag-asa. Hanggang sa muli, ingat at God bless!